used clothing. Okay. And some of the Rotarians that are going to go there, and the Sonta that they use clothing. Oo. And even sa ibang mga water companies na nagbigay diyan ng tubig sa amin, maraming sumusuporta. Oo. But we're doing now all that in the Astrodome because now magulo ngayon doon sa site dahil marami doon mga scavenger, marami doon na nag-aayos, delikado eh. So nandun naman standby yung engineering also doon, may equipment para we can bring out the debris also. Nagpalagay ako ng dump truck doon para mailabas yung mga debris na yan. So we can really now assess and move forward. There's also an option for some of those victims that can avail of we can plan, because we intend to build several, like about 200 units of housing units by the next few months. So yung iba ang gusto mag-avail, yung iba naman basta bibigyan namin ng financial assistance na lang muna. I see. So yung halimbawa hihingi sila ng bahay, anong plano natin? Then there is a format which we follow. Basta magre-request lang sila. Kita nila, and then i-verify ng CSWD and they were victims of the fire and all that. So they will be brought and shown the place para at least alam nila. Like what happened sa Upper Nulatula, di ba? Nung nagkaroon ng landslide doon. And we were able to transfer 50 families to their new homes. And then we're finishing several other units by the end of the year for the others also sa Upper Nulatula that also want to evacuate. I see. So we're building more units. Paano kayo kinukurot ang puso ninyo sa mga nawalan ng tirahan dito, Mayor? Siyempre, nakakalungkot talaga eh. Nandun nga ako, umalis na ako doon, mag-alas 11 na kagabi. Pasado alas 10, mga 10:30. I just made sure na may mga higaan sila. Tapos, yung mga bata, pinatulog na namin kasi magugulo eh, takbo ng takbo doon. Tapos, we just made sure na okay naman sila. Pero really, it's siyempre sa kanila may trauma at I would say really marami sa kanila shock pa rin sa nangyari. So I mean, it's not a joke to lose everything really that you have, but for them I think they'll be able to pick up the pieces. And hindi namin pababayaan yan. And that's my stand there, and ayaw kabaraka na lang itong mga tao na to na whether the barangay official there is not for me or what, wala naman yan akong dyan eh. That doesn't affect me. Number one really is what we can do for them. And ako naman is just that that's politics eh. Siguro yan ang ginagawa nila. They want to do all that number one, mga maniobra sa politika. Pero at the end of the day ang natatamaan yung tao eh. Doon ako nalulungkot eh. End of the day. Kaya si Martin and I, the congressman, really is, our focus really is how we can help, how we can steer the city, at the same time his district, to the right direction. Steer it to the right direction and give them enough push that we'll be able to get out of this parang it's a plague. Alam mo, tingin namin parang disease na ito nangyari. Na lagi tayong naghihirap, lagi tayong kulelat, lagi tayong huwag tayong pumayag niyan. Pagkatapos yung mga nanunungkulan, yung mga yan ang mga milyonaryo na ngayon, yan ang mga mayayaman na ngayon, yan ang maraming mga ngayon, di ba? Yan ang malungkot eh. Di ba? Kaya talaga yung concentration namin really is to push and to push and to push. They will realize and they will be able to appreciate all of these things that we're doing. And really, it's the next generation. Kaya, Nick, I'm pushing for I Love Tacloban eh. Diba? Paliwanag niyo po yan, pagkakataon po ito. Because I Love Tacloban is, sa pagmamahalan, isa lang talaga, mahalin natin yung syudad natin, mahalin natin talaga yung syudad natin, and we can move forward for something, for something that's, what do you call this, the right path eh. You see, it will unite eh. That's why you will not see them. Minsan, meron nga nag-propose sa akin, Mayor, lagyan natin I love Mayor o I love Alfred. Sabi ko, walang gamit yan eh. Pampolitika na naman yan eh. At least I love Tacloban. Kung hindi na ako Mayor, sana ikargahin pa rin yan. Kargahin, itulak pa rin yung I love Tacloban na yan eh. We have to push that eh.
In fact, it's done all over the world. I love New York. I remember there was a t-shirt, I love New York. Really, focus on your city. Ang dami nagpapatayan sa iba't ibang lugar sa mundo. Bakit? Nagpapatayan sa isa. You look at what happened, di ba? Even before Beirut, you look at Iran now, you look at other parts in the Middle East now, or they're killing each other. Ito ang ganda-ganda ng syudad natin. Pagkaisahan lang natin, i-concentrate, ayusin eh. And ako, nagagalit lang ako sa mga ibang politiko dito na paano nila, they're taking advantage of the ignorance of some of our people. True. Because yung mga tao, hindi masyado nakakaintindi. Hindi naman lumalabas ng bahay, nakikinig lang nakikinig, o nanonood na lang ng TV, na brainwash eh. Pero pag lumabas ka dyan, tignan mo. Ikumpara nyo yung mga sinasabi namin at labas kayo dyan, tignan ninyo. Yung mga sinasabi naman ng mga ibang politiko naman dyan, lahat talagang pampolitiko. Kita ko, may mga victim ngayon dyan ng mga fire. Pagkatapos, bibigay nila yung mga t-shirt na may mga pangalan nila. Siyempre, wala ka naman choice. Susuotin mo na lang yun. Wala ka ng t-shirt, nasunugan ka, di ba? Kaya, alam mo, minsan, saludo din ako kay Presidente dyan, kay Pinoy. May DILG circular na bawal na maglagay ng mga initials, bawal na maglagay ng mga pangalan ng mga kandidato, pangalan ng mga government officials sa mga iba-ibang lugar. You cannot even put your initials there. You see? And nakita ko, tama yun eh. Because pera naman ng tao yan eh. Kaya ako sinasabi ko, I love Tacloban. Bakit? Support Tacloban. That's yours. Tacloban, that's ours. Sabi ko, pagandahin natin. Supportahan natin. Late atin yan eh. Di ba? Huwag natin payagan na yung mga umuupo dyan, sabay, nagyayamanan na. Alam naman natin, saan galing yung mga yan eh. Pagkatapos big time na ngayon. Saka alam mo, Nick, natawa nga ako eh. Sabi ko umiikot ako sabi ko gano'n. You know, ever since I started as mayor, I've seen it from the time that the fire is happening up to the time they put it out. And then I see what's happening. You learn a lot. At the same time, you're giving moral support. You're giving moral support to the firemen. You're giving moral support to the barangay folk and everybody there. Because I'm also praying, you don't want the fire to spread. You don't want many things Nakita ko, kailangan ng water tankers natin. Lahat, suporta kagad. Nakikita natin gumagalaw talagang syudad You know, with this thing na nakikita ko, sabi ko, magandang teamwork namin ni Congressman because he's in Manila. Yes. Diba? Pagkatapos, may inuugong nila, 1 year pa, gusto akong palitan. Sabi nila, patatakbuhin daw yung isang congressman, yung sa Anwaray daw, lalaban daw sa akin ng city mayor. Sabi ko, wala naman akong problema dyan Pero sana pumili kayo na mas magaling. At talagang may malasakit dito sa syudad. Kasi, itong problema dyan. Tingnan mo, sabihin ko sa isa. Lahat ng sunog, I never see their faces. Yan. It's only me. Ulitin and niyo po. alone. Pakiulit niyo po, Mayor. Lahat ng mga sunog, kalamidad, I do not see their faces. I only see them pag tapos na yung signal number 1 na, wala na, kalmado na at lahat, dadating, biglang mamimigay, biglang nandudong na, papogi points in other words. Pero yung mga madilim pa yung usok, at mainit pa yung apoy. Wala yan dun. Naluluha ka sa usok. Grabe sila. Kamunti ka nang masunog sa... I only see them pag tapos na. Pogi points di ba? Pogi points. Nandun lahat yan. But ito naman, Nick, ang nanotice ko. Ito, magprangkahan na lang tayo para makita natin. The governor, do you see him in the Capitol? No. Tinitira nila ako, hindi malapitan si Mayor. Paano naman nangyari yun? Dito ako nakatira. Mas mahirap siguro lapitan yung wala dito. Kahit kumatok ka ng kamotok dyan ng 3 araw, hindi mo makikita yan Subukan nyo kung nagsisinungaling ako. Pagkatapos, meron siyang sinusuportahan na isang congressman, Congressman Noel, nalalaban daw sa akin. Ako, kaya mga Taclobanon, paano naman nalaban sa akin yan? Paano mayor yan? Yung asawa niyang congresswoman ng Malabon. So, ang ibig mo sabihin, pinapagsabong nyo kami o paglalaban nyo kami, kalaban ko OFW
Paano, how can you run a city na your body and your heart and your mind is not here? Oo. You have to be here. Kayo ba, you will elect a barangay chairman? Oo. Pag siya ay nakatira sa Manila? You will elect a barangay chairman that lives in Cebu? You need somebody that is here full time. Oo. Talagang pinag-isipan ko yan bago ko tumakbo for mayor. So, kailangan, bit-bit ko yung buong pamilya ko dito. Kaya nag-aaral yung mga anak ko dito, pati yung misis ko, nandito. Oo. Full-time kami dito. Why? Because you cannot run a city like this, half-baked. Hindi mo pwede, paubayan na lang sa mga kapitan mo, sila magpapatakbo ng syudad. Paubayan mo lang dyan sa mga department heads mo, sila na, bahala na sila magpapatakbo. Eh, ikaw inelect ng tao eh. Oo. Full-time ka. Hindi ba? Kaya, maganda naman. Ako, granting congressman. Kailangan may session ka sa Manila, may session ka sa kaya. Tama yun. Pag nag-mayor ka, lipat ka dito full-time. O sige, bitawan mo yung asawa mo dun. Oo. Di ba? Pero wag mo naman hiwalayin yung asawa mo, katulad ni Senator, pagkatapos pangit naman yun. Kung hihiwalayin mo yung asawa mo dahil sa mag-serve ka city mayor, hindi naman maganda yun. Do not change your family for that. Okay lang dyan. Pero, if you have a wife who's in Malabon, and then you're here, as congressman, parang nakakaawa naman Tacloban. Bakit ginawa mo na lang second fiddler ang Tacloban? Ako sa akin, number 1 ang Tacloban. Dadalhin ko yung asawa ko dito. Dadalhin ko yung mga anak ko dito, paaralin ko dito. Alam mo, Nick, si Bongbong, nung nag-governor ng Ilocos yan, Marcos. yung mga, Bongbong Marcos, yung mga anak niya nag-aaral sa Ilocos. And then si Lisa, the wife of Senator Bongbong, was teaching in Don Mariano University. They were there full time. Abay, sikat yung governor dito ng Leyte. 6 atang anak, 5 anak eh. Sa IS pa lahat. Nasa Manila pa nag-aaral eh. Bay, makikita mo, ni isa, wala dito. No, yung misis niya, marunong mamagwaray. O, di ba? Alam ko yan eh. Mga waray-waray din yan. At saka Cebuano eh. Wala dito. So why? Tacloban's not good enough for you? Leyte's not good enough for you people? That's why, you choose half of your family is there in Manila. Why don't you bring them here? Why are my children studying here? Tacloban is good enough for me. And I intend to even make it better. Why? I also have a house in Manila. Nasa Forbes pa kami. 1980s pa, doon ako nakatira sa Forbes. Member ako ng Manila Polo Club, kung ano-ano yan. My children like to go to these clubs. Manila Polo Club, member pa ako ng Wak Wak Golf Course. May mga kaibigan ko doon, ang daming mall, all that. But you think hindi gusto mga anak ko yan. Pero I want my children to grow up here. This is the right place for them. I like the people here. And I feel bad because minsan sa kabaitan na rin ng mga Taclobanon dito, madalas silang bolahin eh. Madalas silang gamitin ng mga ibang politiko. Nakakalungkot eh. Talaga. Kaya ako doon, minsan nagiging emotional ako eh. Because I believe in Taclobanons. I will not push for Limpio Tacloban if I don't believe in Taclobanons. I will not push for I Love Tacloban. Look at the changes what we made here. Because I believe we can do it. We're better than many others. We can do it eh. Kaya na talagang mag-focus lang tayo. Yun lang, konting focus lang at mabawasan. Medyo talagang lihis muna tayo dyan sa politics na yan. Because sabi ko naman sa kanila eh, na ako aminado, kami ni Congressman, wala kaming laban pagdating sa politika. Magagaling magsalita yung mga yan. Eh, hindi kami marunong mambola. Kaya siguro, maganda na rin na kung hindi rin ako makarit magyakan, lalo na sa waray-waray. Kaya hindi naman ako mangloloko, hindi rin ako buwa eh. Buwaon eh. Di ba? So, kami, ako, naging marami ako sigurong nakagalit o nasagasaan dahil Nick, I have no time to make bola-bola eh. Kung magsalita ko, talagang totohanan lang eh. Di ba? Para tanggalin na natin lahat yan. Totohanan na lang. Di ba? Kaya ako, yun ang mga napapansin ko dito. Lalo na 2013 is fast approaching. Abay, maraming maniobra dyan. Natatawa nga ako eh. Ako, simple lang. Nag-usap kami ni Congressman Martin eh. Ni Martin, I think 2 weeks ago or last week. Last week yan eh. Sabi niya eh, how are you doing there? Okay, fine. Ito mga ginagawa. Sabi niya ganyan eh,
mayroong silang ginagawa sa probinsya ata, si congressman, and he's been going around, which is good. Oh, tinanong nga niya sa akin, okay, how are things in Tacloban? Sabi ko, walang problem. The usual. You know, maingay. But we're used to that. And sabi nila na, what are our plans for 2013? Sabi ko, well, the same. Sabi ko, we're just gonna both go for re-election. And hindi yung... Ako, ito, kwento ko sa inyo para malaman ng mga listeners natin na ako nakatawa Ang damay maniobra sa kabila kung anong mga posisyon, tatakbo daw governor, tatakbo daw ng congressman sa first district, tatakbo ng ano. Ako hindi ako tinatanong Pero kung tanungin mo ako, tatakbo vice governor yan. Oh. Hindi tatakbo ng